Ngayon, ito, nandito na nga ako. Ayan, nagkasama-sama kami ni Sir Nelson. Nakilala ko si Sir Nelson. Siya yung presidente ng Kogyo Darts Club. Bali, isa na rin ako sa sumuporta sa kanila. Kasi nga, gusto namin humanap ng mga bagong kabataan na papalit din dun sa amin. Hindi naman habang panon, nagda-darts kami. Naghanap kami ng mga bagong potential na kabataan na magaling mag-darts. Siguro susunod ko yung tanong kay Nelson. Ano nga ba yung mga konkretong programa na ginagawa ngayon ng Kogyo Darts Clubs para sinabi ni Nap, makahanap tayo ng susunod na kabataan kasi laging ganyan di ba? Kailangan makakakita ka ng kabataan na papalit sa inyo, hindi lamang para tuloy-tuloy yung sports nyo, kundi para itaas din ang antas ng Darts Antipolo. Ano ba yung mga konkretong programa ginagawa niyo, Nelson? Ang konkretong programa na ginagawa ng Kogyo Darts Club, una, actually ngayon, marami tayong naka-standby na mga paliga na dapat sana maganap. Ang hinihintay lang namin yung sponsorship kasi mahirap kumuha ng basta ng biglaan na mag-sponsor ng darts Kailangan may gastos para yung mga player, bata man o matanda, makakapaglaro. Katulad ng isa, nakaabang dyan yung Huging Restaurant na gusto rin magpa-tournament, yung ating pork barrel dyan sa Sumulong. At saka itong pinakahuli, nag-agree yung sa may Brick Road, sa may likod ng Santa Lucia Grand Mall. Gusto nila magkaroon ng isang malaking paliga doon, makakit yung mga player, lalo yung mga kalapit o malayo para active na makapaglaro ng tuloy-tuloy sa dart. Obet, alam ko merong Dart Federation sa Antipolo. Ito ang kumbaga citywide. Sa national naman, ano yung affiliation na pwede mong salihan para maging national sa National Dart Federation? Siguro yung sinasalihan DCP siguro. Yun. Kaya lang siyempre kailangan namin ng mga siyempre sponsor. Kasi pangkaraniwan diyan sa naglalaro ng dart, kailangan yan may sponsor Kaya kung magkakaroon kami ng sponsor, tapos mayroon kami mga player na magagaling na pwede na mailaban, ilalaban namin. Basta may sponsor lang, yun ang kailangan namin. So, para makakuha ng sponsor na, anong kailangan yan? Mga pa-tournament, mga mahusay na players, tuloy-tuloy siguro tournament, hindi ba pinaka-importante yan? Yun, tama Ganun ang para magtuloy-tuloy yung ng Darts Antipolo, para mayangat yung antas ng kalidad ng Darts Antipolo. Kasi, sa ngayon parang ngayon lang uli pumuputok uli. Yun nga tatanong ko sa'yo. Kasi, ano ba ang sitwasyon ngayon ng Darts Antipolo? Kasi ang sumisikat na naman ba? Bumabalik na naman. Kasi dati on, tapos off na naman. Buti kong buwan lang taon bumibilang. Nawawala. Maglipas ng 3 taon, buhay na naman darts. Ibig sabihin, hindi continuous yung programa ng darts. Wala kasing sponsor. Yan, sinasabi ni Sir Robert, talagang kulang sa suporta. Yun ang hinahanap namin ngayon. Yung mga sponsors. Ngayon yun yung kausap na si Kaobet magkakaroon ng programa ang City Hall, magkakaroon siya ng tournament para sa ngayong October. So, siguro magandang development ito. For next year, baka more than one tournament. Para naman hindi lang once a year yung activity at suporta ng City Hall. Siguro kasama na rin na Kaobet, siguro yung paghanap ng sponsor, di ba? Pag-organize ng, ano ba to? Kailangan ba natin ng mga, kasi sa basketball, alam ko may camp Meron mga camp siya, meron silang mga clinic. Nelson, ginagawa ba to sa darts din? Meron din mga camp na para magturo ng darts, ng tamang paglalaro ng darts? Meron. Actually, meron tayong tinatawag na isa sa programa ng Kogyo Dart Club at saka ng Asosasyon ng Darts sa Antipolo, magkaroon ng dart clinic para doon sa mga interesado na maglaro ng darts. Mula sa kabataan hanggang doon sa mga natitigil sa ibang sports, baka pwede sila mag-divert sa darts para medyo maging lumago yung paglalaro. At saka isa pa, naging maganda nga yung naging balita na yung suporta ng munisipyo na sa pangunguna ni Mayor Nilo Leble na magkaroon ng darts na paliga na gaganapin nga sa katulad ng binanggit ni Kaobet kanina, nagaganapin sa Oktubre na sa SM Masina. At ito, ang alam ko, Kaobet, di ba?
katulong mo dito. Kogyo Dart Class, hindi lang ang munisipyo, di ba? Kumusta na ang Kogyo Darts Club? Pinag-uusapan na natin to. Ilan na ba mga miyembro nyo? Sabi ni Nap, kumisa nawawala ng taunan. Ano ba ginagawa ninyo para hindi na mawawala yung activities nyo at tuloy-tuloy na tayo? Actually, katatapos lang ng aming General Assembly at election of officers. Oo. Isa 'yon sa pang-akit namin sa mga miyembro na manatiling maglaro at maging active sa darts kasi sinabi rin namin din yung mga programa na ito kailangan natin ng tuloy-tuloy na paglalaro at isang nakaganda yung mga sponsor na pwedeng paglaruan sa iba't ibang lugar. Actually ngayon active kami sa paliga ng Marikina City Darts Organization sa Bonchalet sa Marikina. Kasali ang team ng Kogyo Darts Club at Antipolo. Gano'n ka-importante na yung gano'n, magta-tie up ka sa mga other dart organization ng ibang munisipyo? Kamukha nun, dumidikit kayo sa Marikina, dumidikit kayo, alam ko, sa Taytay, di ba? Lumalaban din kayo. Gano'n ka-importante yung meron mga tie-up na ganito para lumago at tuloy-tuloy yung development ng isang sport? Bali, yung sa amin naman, binuo namin yung Kogyo para nga mapaunlad yung darts sa Antipolo. Yung pagpunta na, pag sali-sali namin sa mga ganyan, isa na rin yung mga, naghanap din kami mga bagong kaibigan. Oo. Yun, isa pa yun. Kasi siyempre, yung, kaysa nga naman ibang bisyo ka mapunta, sa darts na lang, sa agaya ko, magda-darts na lang ako kaysa magbisyo ako, di ba? Okay, inaano ko, yung sinasayo na, sa pakipag sa mga taga-Taytay, Marikina, yun, bali, ang sa akin lang, lang yun, yung naghanap ako ng mga bagong kaibigan. Kasi, nagiging ko rin yun nagiging ko rin sa trabaho ko. Bilang trabaho ko. Kasi nasa rin ako ng construction. So may mga contact ka na de-develop din dito. Kailangan ko rin yun. Bukod sa nakakakuha ako ng kaibigan, meron pa akong, may nagbibigay din sa akin trabaho. Alam ko marami ka nang nasalihan na tournaments. Ano yung mga, siguro itong mga nakaraan na tournaments, ano yung mga placing mo sa mga nakaraang tournaments? Bali, yung sa akin lang, yung narating ko lang, pinakamataas kong narating sa larangan ng darts. Sa doubles, nag-champion ako ng Philippine Open Darts Championship sa Manuela nung araw, 1997. Open yun. Buong Pilipinas? Hindi, buong mundo yun. Marami mga foreigner yun. Anong bansa bukod sa Pilipinas ang sumali? Malaysian, Singapore. Siyempre, pag sumali naman yung mga taga-England, siguro hindi naman tayo mananalo din. Pero mananalo pa rin tayo. Sa singles, siguro, ang pinakamataas kong na-achieve hanggang third place. Siguro, mga 4 na beses akong nag-third place sa national. Ito open ang national naman. Sa mga doubles, yung mga tournament, marami na rin akong napanalunan. So, kumbaga, ganun ka na ka-experienceado dyan sa tournament to the point na nanalo ka na ng international competition. Sayang, siguro, dapat mas maraming international competition na ganyan para dadalhin natin dito yung mga foreigner para matataas yung antas ng laro natin. Tama, ganun. Nakatulong mo sa iyo yung mga nakalaban yung mga foreigners? Anong mga countries yung mga nakalaban mo at tinalo mo nun? Bali yung time na yun, wala man ako nakalabang foreigner. Puro Pilipino. Yung mga kasi yun by bracket yan So sa ibang bracket yung mga foreigner. Nakatapat ko, mga Pilipino din. Pero, yun nga, nag-champion ka sa doubles. Ang hindi ko masyadong nagagamay dun sa O1 tsaka sa Killers dahil nung kapanahunan ko nung naglalaro pa ako sa PLDT noon, ang alam ko sa project Killers ang ibig sabihin noon mula sa Bullseye, di ba? Isasara mo siya, tapos meron tayong 2019 po ba, di ba? Yun ang alam kong laruin ng darts. Pero meron ng mas popular sa international yung tinatawag na O1. Siguro, napaliwanag mo ano may pagkakaiba nitong O1 na to? 501 yan, at saka 301, di ba? Ang pagkakaiba ng O1, tsaka ang Killers kasi, yung larong yung magsasara ka lang ng bahay, iiskuran mo, iiwanan mo ng bahay, hanggang bolas, pagka lumamang ka lang ng 1 puntos, tapos na. Sa O1, iba.
kailangan mo magkwenta.